A blessed morning, church! Pinagpalang umaga muli sa ating lahat. Inanyahan ko po ang lahat na tumayo. At ihanda po natin ang ating mga sarili upang purihin at sambahin ang ating buhay na Diyos. Amen? Handa na po ba tayong umawit sa ating buhay na Diyos? Amen? Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God, sinasamba, O Lord. Narito kami, Panginoon, upang Ikaw ay awitan, upang Ika'y sambahin, Panginoon. At hinihingi namin, Lord, ang iyong paglinis sa bawat isa sa amin na narito, O Lord God. Gawin niyo po kami, Panginoon, karapat-dapat sa iyong harapan ngayon, Panginoon. At tanggapin mo, Lord, ang aming mga pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, nais namin, Panginoon, na Ika'y itaas, purihin, Panginoon, sapagkat Ikaw lamang ang nararapat, O Lord God. Hallelujah. Panginoon, ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen! Tayo na't sumayaw para po sa ating buhay na Diyos. Let's praise the Lord! Hallelujah! Tayo ay sumigaw ng papuri para sa ating Diyos. Tayo'y magdiwang na dahil si Jesus ang ating tagumpay, ang ating tagumpay. Walang makakahalan, puso'y sisigla. Pag-ibig niya'y tunay, walang kapantay. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari. Walang higit pa sa pag-ibig niya. Tunay nga na walang makakahigit sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah! Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari. Sumigaw ng papuri ang lahat. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari. Sumigaw ng papuri si Jesus ang hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko.
salamat sa pag-ibig mo, Lord. Patuloy ka namin pupurihin. Hallelujah! Tayo ay sumigaw ng Yahweh para sa ating Diyos. Ating ideklara ang kanyang kabutihan, kapangyarihan sa ating buhay. Maawit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Awit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Come on, church! Ating iindak, isayaw ang ating mga katawan para sa ating Panginoon. Parang bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y
di nagbabago mula noon at magpahanggang ngayon. O Jesus, purihin ka, o dakila ka, Panginoon. Ikaw ang may akda, ikaw ang may likha, nitong buhay namin. Aking Panginoon, sa habang panahon, kay buti mo sa akin. Ikaw ang may akda, ikaw ang may likha, nitong buhay namin. Aking Panginoon, sa habang panahon, kay buti mo sa akin. Purihin ka. Purihin ka. Ang lahat magsasabi, O Diyos, purihin ka. Purihin ka. Ang lahat magsasabi, O Diyos, dakila ka. Ikaw ang may likha, nitong buhay namin. Aking Panginoon, sa habang panahon, kay buti mo sa akin. O, purihin ka, Jesus! Purihin ka. O, purihin ka. Ang lahat magsasabi, O Diyos, purihin ka.
Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, ang ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin
sapagkat ang ngalan mo lamang, Lord, ang nararapat na itaas. Ang ngalan mo lamang, Panginoon, ang nararapat sambahin at purihin. Sapagkat sa pangalan mo, Lord, naranasan namin ang kagalingan, ang kapayapaan, ang kalayaan, Panginoon. Nararapat ka na itaas, Lord. Dakila ka sa lahat, Panginoon. Itaas ang iyong pangalan. Pangalan at pangalan mo lamang, Jesus. Wala nang iba. Oh, Jesus. Ikaw ay tapat. Ikaw ay dakila sa lahat. Ngalan mo'y itataas. Oh Diyos, ika'y itataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, ika'y tataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, ika'y tataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, ika'y tataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, ika'y itataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, ika'y tataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Sapagkat ika'y dakila at tapat. Sapagkat ika'y dakila at tapat. Oh, Jesus! Ika'y dakila at tapat. Hallelujah! Sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa inyo lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, bago tayo mag-umpisa, pwede ba akong humingi ng pabor? Hello? Yan. So, can we turn our cell phones into a silent mode? No? Isang oras lang naman, o 45 minutes lang. Ano po? Silent mode lang naman siya. Para pag may emergency siya, pwede nyo naman siyang tignan. So that we can fix our hearts on the words of God. Amen. Amen po ba? Yes, the Lord. So, good morning. Good morning at binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At I know that we are thinking and we are concerned of what is now happening in the Middle East. Ano po? Yesterday night, especially yung mga mahal natin sa buhay, maraming tayong mga kababayan, marami tayong mga kapatiran, marami tayong mga mahal sa buhay na nandoon sa Middle East. At kanina, nung tinitignan ko po doon sa news, sa Dubai, sa Bahrain, may mga nagaganap na pagsabog. Dulot ng pag-atake ng Iran. Yung kanila pong retaliate po doon po sa atake na ginagawa sa kanila ng Amerika at ng Israel. But this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. So wala naman tayong magagawa kundi ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. At ang magagawa po natin ay let us rejoice and be glad, for this is the day that the Lord has made. Amen. We know and we believe that all things work together for good. Dahil ang Panginoon natin ay sovereign in all things. So our message this morning is fixing our eyes on Jesus or looking unto Jesus. At may I request everybody to stand. Tayo po ay tumayo for the reading of the Word of God. Kung mayroon po kayong Bible, mas mabuti kung buksan po natin yung ating Bible. Okay, at dyan po tayo magbabasa. Hebrews chapter 12, beginning from verse 1 to verse 3. I'm reading from the New International Version translation po. So therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. The Lord bless the reading of His words. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na ito, sa pagkabasa ng iyong mga buhay na salita. Lord, salamat po dahil alam namin na sa oras na ito, O Diyos, Ikaw po ang nangungusap sa aming mga puso. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagtutuwid sa amin. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na nagtuturo, Panginoon, sa amin ng iyong katuwiran. Para sa oras po na ito, Panginoon, ay kaaya-aya po kami, kalugod-lugod po kami na humarap sa iyo sa umagang ito.
at makinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Panginoon, pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa na makikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang iyong lingkod. Gamitin mo siya, kalugod-lugod, kaaya-aya, para sa iyo, Panginoon, for your glory alone. For we ask, Lord, this morning na kayo po ang kumilos, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Lord, maging po sa mga kapatid po namin na nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, dalangin po namin na kayo, O Diyos, ang kumilos sa kanilang kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon. Punuin mo ang aming mga puso ng kagalakan sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. And we reject all the wiles and schemes of the evil one to distort and even, O Lord God, to distract us from hearing your message this morning. Father, we give you all the glory. We ask all these things, Lord, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Tayo po ay umupo. So this message is frequently shared by many, especially for short exhortation. Ano po? Karamihan po, napapakinggan po natin ang mensahe po na ito during short exhortation. Ano po? Pero bakit kaya pag dumarating, napakahalaga po ang mensahe na ito kahit na paulit-ulit po natin itong naririnig. Dahil pag dumarating ang pagsubok sa atin ay tila nanlulupaypay at nawawalan tayo ng tiwala at pag-asa. Ano po ba? Di po ba? Na para bagang natatabunan ng kalungkutan, ang sana ay kagalakan at pagpupursige sa ating paglilingkod sa Panginoon. This is important. Ang tiwala natin sa Panginoon ay hindi dapat naapektuhan, for He who called us is faithful. Amen. Yung tumawag po sa atin ay faithful. Hindi po siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailan paman. So to fix our eyes on our Savior and Lord in such a time like ours, in such a time like this, is very critical. Napaka-critical po yung panahon natin ngayon, Kaya kung hindi po natin ituon yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nasa critical na kalagayan po tayo. Because of what it says in Luke chapter 18 verse 8, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Luke chapter 18 verse 8, sabi po niya, "But when the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith?" Pag bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, ilan kaya sa atin ang madadatnan po niya na mayroong pananampalataya? Tignan natin ngayon ang mga nangyayari sa social media, The Holy Spirit is exposing, revealing kung anong pananampalataya ng mga tao, Nakikita natin ngayon sa social media, pinag-uusapan ang pananampalataya, tungkol sa pananampalataya. And I hope we take this opportunity to be aware, para maging aware po tayo and to test ourselves if we are still in the faith. Kung tayo ay nasa pananampalataya pa o baka nalilihis na rin tayo at baka wala na tayong pananampalataya. Naglilingkod tayo pero unti-unti nawawala o wala na pala tayong pananampalataya. O baka naman noong pang-umpisa, wala na tayong pananampalataya. Akala lang natin meron. Even now, God is making a distinction between the sheep and the goat. Bagamat alam po natin na ito ay mangyayari lamang pag nag-judge na tayo, yung during the time of judgment, when He separate the sheep and the goat. Pero ngayon pa lang nakikita po natin
that God is making a distinction between the sheep and the goat to warn us. Baka po tayo ay paalalahanan. Fixing our eyes on Jesus is not simply looking at Jesus or simply accepting Him in prayer. It is more than that. Amen? It is more than that. Fixing our eyes on Jesus is surrendering our life to Him. Have you genuinely surrendered your life to Jesus? Isinuko na ba natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo? O huwag mong tignan yung katabi mo. Check your heart. Check your heart and say amen if you genuinely surrender yourself to Jesus. Kukunti yata yung sumigaw. Sabay-sabay tayo. If you genuinely surrender yourself to Jesus, say amen. Praise the Lord. Kasi baka ang tagal mo nang umaatin sa church at nakikinig ng kanyang mga salita, hindi mo pa pala na isusurrender ang buhay mo sa Kanya. And this is the time to make sure you have surrendered your life to Jesus. I wonder, lahat ba tayo ay nagpa-water baptize na? Dahil wala na pong rason para hindi po natin isubject ang sarili natin sa water baptism. When we genuinely surrender our life to Jesus. Because fixing our eyes on Jesus is obedience to His words. Fixing our eyes on Jesus is obedience to His words. Fixing our eyes on Jesus is denying ourselves, taking our cross daily to follow Him. In Luke chapter 9 verse 23, iba yata. Sa Luke, na-miss yata yung Luke. Chapter 9 verse 23. Anyway, tignan po natin sa ating Bible, Luke chapter 9 verse 23. Sabi po niya dyan, then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Noong nakaraang linggo, napakaganda po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Pastor Pabs preached to us concerning our walk through our spiritual valleys. Natatandaan pa ba natin yung mensahe ng isang linggo? I hope we still remember. And those are part of the cross that we have to carry. Yun po yung bahagi ng ating cross na dapat po natin buhatin. How often we expect to carry our cross? Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, daily, araw-araw. Therefore, alam na natin na dapat na tayo, na habang buhay na tayo, hindi nawawala, o habang buhay, hindi mawawala yung pagsubok sa ating buhay. Let us remember that. At hindi na tayo nagtataka o nagtatanong, Lord, bakit? Ano ang encouragement sa atin ni Apostol Santiago? Sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ano po? Ang ating Panginoong Hesukristo, when He comes, He will present Himself a church, a bride without blemish. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po tayo nakakaranas ng pagsubok. Para maging ganap at walang pagkukulang.
But remember, Jesus already carried the hardest and the heaviest part of the cross. Binuhat na po ng ating Panginoong Jesucristo yung pinakamabigat at pinakamahirap na bahagi po ng ating cross. He carried it all. And He will carry us together with our cross. Just fix your eyes on Jesus, on Him. Ang kailangan lang po natin is tiyakin na yung ating puso, yung ating buhay, yung ating isip, yung ating mata ay nakatuon sa Kanya. So that we can confidently say that we can carry our cross because of what Jesus had accomplished on the cross. Jesus conquered it all. Even the consequences of sin, which is death. Fixing our eyes on Jesus also means getting early in the morning for our devotional worship and prayer. Sino dito yung may devotion sa umaga? Napakahalaga po yung devotion natin sa umaga. Every morning, early in the morning, we should be waking up for a personal worship and prayer. Learn to set aside first our cell phones and our physical work, and let us fix our eyes, hearts on meditating His words and worshiping the Lord, who alone has the power to help us overcome and be successful in all our daily undertakings. Pag inuuna po natin ang Panginoon, sa paggising pa lang natin sa umaga, lahat ng bagay ay matatapos po natin na may katagumpayan. I want to share my experience how the Lord make things easy to carry our burden and worries when we started our day with personal devotion. He can turn our worries into strength and joy for His glory. Ano po? Yung mga kabigatan sa atin, yung mga alalahanin natin, He can turn it into joy. He can turn it into strength when we started our day with a personal devotion. One time, nasira po yung wiper ng sasakyan namin while we are traveling from UP. Alam ko, hindi lang ordinary na sira po yung nangyari dahil may malakas na tunog sa bahagi ng makina ng aming sasakyan. Ano po? Huminto kami, tinignan ko, pero talagang totally failure na po yung wiper ko. Ang lakas kasi ng ulan. At may pagkakataon na hindi ko na makita yung aming daraanan. But by the grace of God, we were able to reach our destination. Then for a few days, I am thinking how to get it fixed. Iniisip ko, ilang araw kong pinag-iisipan kung paano ko po i-repair sa sarili ko. Search the internet, how to DIY, do it yourself, hoping that I could fix it myself. Ganon ang ginagawa ko since I do not have yet the time para po ipa-repair siya. At ang panalangin ko sa Panginoon ay kapag umalis kami, lumabas kami, ay huwag umulan. Then one morning after my devotion, sinubukan ko ulit tignan. Binuksan ang takip sa ibabaw ng sasakyan, malapit doon po sa umahawak ng wiper. At doon ko nakita na disconnect po yung linkage, yung wiper linkage ano po. Yung wiper ano po. Assembly po siya assembly po siya. I am not a mechanic, hindi ako mechanic, pero talagang nagbaka sakali lang ako randomly. Tinignan ko, binuksan ko, and then nakita ko na may nakapulupot na plastic doon sa bahagi ng wiper linkage, ano po, yung mahaba na ano siya. Okay. At doon ko nakita na disconnect po yung bahagi ng wiper dahil po sa nakapulupot na plastic bag.
Hindi ko nga alam kung paano napunta yung plastic bag doon eh. Doon mismo sa may harapan, doon sa loob, sa harapan, pabuksan niyo po, may daanan ng tubig doon ng mga butas-butas. Doon, pagbuksan po, binuksan ko po yon. First time kong buksan po yon. Yung water linkage po, para lang magkaroon po tayo ng idea, is connects the wiper to the wiper motor to the wiper arms. Assembly po siya. So, yan yung nagkaganon po doon sa wiper. Yun po. Makapal na bakal na mahaba. So, nung tinignan ko po, parang complicated siya at may maliit na bearing sa loob. So, I decided to put it back and bring it to repair shop. Sabi ko, mahirap itong gawin, sabi ko. Ibalik ko na lang at since alam ko naman na yung sira, so meron akong idea. Meron na akong alam ko na. But the part that brought me joy was this. Habang binabalik ko yung tinanggal ko para dalhin po sa repair shop at nakapag-search na rin ako sa internet kung magkano yung aking gagastusin, yung assembly ng wiper linkage plus the repair cost, aabutin ako ng 1,000 po. But guess what? Almost at random, I took both ends of the broken parts. Kinuha ko yung broken parts na ibabalik ko na lang sana. I push against its other, then I heard a loud click. Then I exclaimed, "Oh, okay na." And that was it. Glory to God, the problem was fixed. Na-fix yung problema, but my excitement was not over until I confirmed that it's working. Because yung isa pang concern ko is yung motor niya. Kasi pag napigilan mo yung yung motor, sabi doon sa is it can be burned. It can burn. Pwedeng masunog yung motor niya. So, yung excitement ko po hindi pa po natatapos hanggang it really confirmed na nag-work po yung wiper ko. Amen. Because the Lord leads and the Lord provides. Not only that, He also protects when we are in danger. Unahin lang po natin siya. Amen. Kapag inuuna po natin ang Panginoon, wala pong imposible sa atin. To fix our eyes on Jesus is to seek first His kingdom and His righteousness. In Matthew chapter 6 verse 33, sabi niya, "Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need." Lahat tayo po ay nagnanais na pangmatagalang bagay o ari-arian o buhay sa mundong ibabaw na ito. Amen. Kaya nga tayo nagsisikap Nagsisikap tayo dahil yun po yung nais po natin, magkaroon tayo ng pangmatagalang bagay o ari-arian, maging po yung buhay. We exert most of our efforts for earthly things, for our future. But sadly, all these things will turn to ashes. And only the things in the kingdom of God last forever. And life is short. Life is fragile. Ang buhay po maikli. Ang buhay po parang fragile, parang glass na madaling masira. Mabasag. You are here today but gone tomorrow. So fix your eyes on Jesus. And you are assured of eternal riches na hindi po mananakaw o masisira. And importantly, life that is eternal in the kingdom of the Almighty God. Yung buhay na magpawalang hanggan sa piling ng Diyos na lumikha sa atin. Fixing our eyes on Jesus is to throw off every sins that hinders
and so easily entangles us. Sa Romans chapter 1 verse 1, ito po yung pakiusap ni Apostol Pablo sa atin. Dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ang pinakahinahanap ng Diyos po sa atin ay ang personal at malalim na ugnayan natin sa Kanya. Personal at malalim na ugnayan po natin sa Kanya. Yun po yung hinahanap ng Diyos sa atin. At hindi ito mangyayari kung hindi po natin tanggalin ang anumang balakid o kasalanang kumakapit sa atin. Ano po? Kailangan po natin tanggalin yung mga balakid at mga kasalanang kumakapit sa atin. Sa sulat po ni Apostol Pablo na ito, siya po ay nagmamakaawa sa atin. He is pleading sa bawat isa sa atin to offer our bodies to God, holy and acceptable, which is our reasonable service to God. Graduating in high school, noong nag-umpisa ako sa gawain ng Panginoon sa LU. Mag-graduate ako ng high school noong nag-umpisa po ako sa ministry. Hanggang nakapag-abroad ako, nagkapag-asawa, nagkaanak, nasa ministry pa rin ako. Pwede ko sigurong sabihin na marami na rin akong naging ambag sa gawain ng Panginoon. Circumstances is teaching and reminding me that my first ministry is my family and my personal relationship with the Lord and to have an intimate relationship with Him. But most often, naisasantabi o naisasawalang bahala po natin ang mga paalala na ito dahil busy tayo sa ating mga ministry. But remembering the life of Saul, obedience is better than sacrifice. Sabihin mo sa katabi mo, obedience is better than sacrifice. If we have not truly fixed our eyes on Jesus, kapag hindi po nakatuon yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, and the Lord will judge all the sacrifices and the works that we have done, all of it will definitely turn to ashes. In 1 Corinthians chapter 3, verse 13, it says, "But on the judgment day, fire will reveal what kind of work its builder has done. The fire will show if a person's work has any value." Nakakalungkot. Pero yan po yung katotohanan. Sacrifice without obedience is not fixing our eyes on Jesus, but on ourselves. Ulitin ko. Sacrifice without obedience is not fixing our eyes on Jesus, but on ourselves. We must not put confidence on ourselves, but in Christ. But on Christ. Amen. In Philippians chapter 3, verse 3, sabi po niya, "For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort." Fixing our eyes on Jesus is to deliberately contemplate how He endured the cross. Yung matindi, yung deep na sense, yung deep na pinag-iisipan po natin, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano po niya ginawa yung pagpapakasakit niya para sa atin doon sa cross ng Kalbaryo. Araw at gabi, dapat laman ng ating isip at puso paano hinarap ng ating Panginoong
ang hirap, pasakit at kamatayan sa cross dahil sa ating kasalanan. And sabi niya sa verse 2, doon sa ating text, for the joy set before him, he endured the cross, scorning with shame. And now, seated at the right hand of God, interceding for us. He's still interceding for us. It is because of the intercession of our Lord Jesus Christ that we are. Lahat ng ginagawa natin, nagkakaroon ng katagumpayan, nagkakaroon ng kaganapan because of the intercession of our Lord Jesus Christ to the Father. Dapat po ito yung nananatiling laman ng ating isip at puso. Dahil kapag ito po yung laman ng ating isip at puso, mapagtatagumpayan po natin lahat ng hamon ng buhay. Hamon ng ating pananampalataya. Kahit dumaraan ka sa matinding kasakitan o pagsubok, kapag laman ng iyong puso at ng isip yung ginawa ng ating Panginoong Isus sa cross ng Kalbaryo, you will have the strength, you will have the joy to face your situation, yung sitwasyon po natin. When you fix your eyes on Jesus, you will never be ashamed. Hindi tayo mahihiya. To fix our eyes on Jesus is the very conclusion of the book of Hebrews. So dito ang nakabasa ng buong libro ng Hebrews. To fix our eyes on Jesus is the very conclusion of the book of Hebrews. Kaya sabi niya doon, therefore, I urge you, brethren, sabi niya doon, therefore. On the very first chapter of Hebrews, beginning from verse 1 hanggang 4, the author have presented concrete evidences why we have to fix our eyes on Jesus. Nakita po natin on the very first chapter of Hebrews, ipresenta po ng author doon kung sino po ang ating Panginoong Jesucristo. Dahilan kung bakit kailangan po natin i-fix yung ating sarili sa Kanya. Because He is no ordinary person. Ang ating Panginoong Jesucristo is not ordinary person, not a good man or a prophet as false teachers and preachers preaches. Hindi po siya ordinary person, hindi po siya good man, hindi po siya propeta lamang. Chapter 1 of Hebrew, God did not only spoke to us through His Son, our Lord Jesus Christ, but is also considered the author as God's, yung isinulat po doon sa chapter 1, considered to be God's final word, God the Father final words about His Son. And it details and summarizes the character and very nature of our Lord Jesus Christ. Jesus is the Creator God. Hindi ko nababasahin po yung mga natin, alam nyo na yan. Genesis chapter 1 verse 26. Some of the references ng ating Panginoong Jesucristo ay kasama ng Ama noong lalangin ang mundo o ang lahat ng bagay. Jesus the radiance of God's glory. In Matthew chapter 17 verse 1 to 2, makikita po natin nung ipinakita po ng ating Panginoong Jesucristo yung glory niya kay Peter, James, and John. Nakita nila yung glory ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. In verse 3,
in verse 3, ano po, ng chapter 12, chapter 12 ng Hebrew, ano po. Jesus, the exact representation of God the Father. Sabi ni Philip sa John chapter 14 verse 8, sabi ni Philip sa ating Panginoong Jesucristo, Lord, Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? So ang ating Panginoong Jesucristo po is the exact representation of God the Father. Hindi po natin nakilala ang Diyos kung hindi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus, the appointed heir of all things. Ang ating Panginoong Jesucristo po is the appointed heir of all things. Verse 2, chapter 12. And Apostle Paul was right when he said to the Philippians believer, but my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Because He is the heir of all things. Ang ating Panginoong Jesucristo ay sa Kanya lahat. May mga pagkakataon po na nahihirapan ang ating isip at puso na arukin ang lahat ng katotohanan ito patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, especially kapag nandun po tayo sa napakabigat na sitwasyon. Kapag nasa mabigat tayong sitwasyon, parang ang hirap arukin yung mga katotohanan ito. So this is the reason why another important teaching that the book of Hebrews is about faith. Pananampalataya, Isa sa mahalaga, importante na katuruan ng libro ng Hebrew ay tungkol po sa pananampalataya. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. God is pleased when we live by faith. In chapter 11, makikita po natin the author, hindi lang po niya define yung faith by words. Hindi lang po niya define yung faith according to chapter 11 verse 1, but he presented real people of long ago. Noong hindi pa tayo pinapanganak, he presented them to us. Starting from the life of Abel, Enoch, Noah, Abraham, and so on. Makikita po natin kung paano po sila lumakad sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya kung nahihirapan po tayo, na kung minsan kung minsan nag-i-struggle tayo na arukin yung mga katotohanan, yung mga bagay na ito patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, dahil po sa mabigat na pinagdadaanan po, problema na pinagdadaanan po natin, we need to live by faith. Mamuhay po tayo sa pananampalataya. To fix our eyes on Jesus is to live by faith. Amen? Balik po tayo sa katanungan kanina. Sabi niya, when our Savior and Lord Jesus return, I hope He will find us all living by faith. Amen. Lastly, we need to fix our eyes on Jesus because He is the supreme example of faithful endurance. He endured the cross, scorning its shame. He never opened His mouth to complain and to condemn anyone who despised and insulted Him while dying on the cross.
Instead, he joyfully faced the wrath of God. May kagalakan po niyang hinarap yung buot ng Diyos dahil po sa ating kasalanan na dapat tayo ang magdusa, humarap. So we can enjoy all things when we fix our eyes on Jesus. Amen. May mabigat ka bang pinagdadaanan sa iyong buhay? We can enjoy all things because of Christ. Conclusion po tayo, sabi po niya, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses, the evidences presented about Jesus is not only sufficient in form, but also sufficient in substance. Sounds like ba? It is the whole truth and nothing but the truth. Hindi po sabi-sabi. It is a proven fact. Therefore, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa inyong mga buhay na salita, Panginoon. Alam po namin na napakahalaga na paulit-ulit po namin na marinig, Panginoon, ang mga katotohanan ng ito, O Diyos. Dahil wala pong ibang paraan para yung aming pong pananampalataya ay nananatiling nakatuon sa aming pong Panginoong Jesucristo, Diyos. Habang dumaraan kami sa mga pagsubok sa buhay, Panginoon, sa mga kahirapan, lalong-lalo na, Panginoon, in such a time like this, na ang mundo na ginagalawan po namin, Panginoon, ay punong-puno ng kasamaan. At walang ibang paraan, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng kalakasan, katagumpayan, kagalakan na harapin, Panginoon, ang lahat ng mga ito, O Diyos. Kundi sa pamamagitan lamang, Panginoon, ng iyong mga buhay na salita at sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo na nagbubo ng kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo para na ang lahat ng ito, O Diyos, ay mapagtagumpayan po namin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil we have that assurance, O God, that because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, O Lord, from death, ang lahat ng bagay, Panginoon, ay mapagtatagumpayan po namin. Lord, patuloy mong yakapin ang bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na dumaraan kami, Panginoon, sa mga valleys, Lord, spiritual valleys po namin. Lord, we continue to humble ourselves before you. Teach us, Lord, to continue to seek you, Lord, with all our heart. For we know, O Lord God, that when we do, you will heal us, not only us, Lord, but even our land. Ang aming bansang Pilipinas, ay patuloy din po namin itinataas sa inyo, Panginoon. Patuloy nyo na pagpalain aming pong bansa. Patuloy, Panginoon, na i-heal mo po ang aming pong bansa, Panginoon, sa mga pinagdadaanan po nito. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin sa umagang ito. Ito po ang aming samo dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
At ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen.